welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor Oji. Kung handa na po ang ating mga Biblia, buksan po natin sa aklat po ng Isaiah, Kapitulo 55, versikulo 1 hanggang 5. Isaiah, chapter 55, verse 1 to 5. Sinabi ni Yahweh, narito ang tubig, mga nauuhaw. Ang mga walang salapi ay kumuha rito at bumili ng pagkain. Hali kayo at bumili ng alak at gatas. Bumili kayo, ngunit walang bayad. Bakit ginugugol ang salapi sa mga bagay na hindi nakabubusog? Bakit inuubos ang pera sa mga bagay na walang halaga? Makinig kayo sa akin at sundin ang utos ko. At matitikman ninyo ang pinakamasarap na pagkain. Pumarito kayo, kayo ay lumapit at kayo'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Ako'y may gagawing walang hanggang tipan at ipalalasap sa inyo ang pagpapalang ipinangako ko kay David. Ginawa ko siyang hari at puno ng mga bansa at sa pamamagitan niya'y ipinamalas ang aking kapangyarihan. Iyong tatawagin ang mga bansang hindi ko kilala. Mga bansang di ka kilalay sa iyo pupunta. Dahilan kay Yahweh, banal ng Israel, at ang Diyos na nagpalat sa iyo'y dumakila. This morning, I will bring to you the topic that says, buy without money. Yun po ang tanong na minsan nakakaintriga. Paano ka bibili kung wala kang pera? But here, we have read from the Word of God, sinabi ni Yahweh, sinabi ng Panginoong Diyos, kung kayo'y nauuhaw, lumapit kayo, kumuha, bumili ng pagkain, lumapit sa Kanya at bumili ng alak at gatas. Ngunit, sinabi niya, hindi mo kailangang bayaran, walang perang kailangan. Anong bayad ang kailangan kong ibigay? Kung papansinin niyo po, hindi pera ang pag-uusapan. Kung gusto kang humingi sa Panginoon, o gusto kang kumuha, o gusto mong mag-acquire mula sa Panginoon, ito po'y pinagkaloob na ng Diyos. Anong bayad nga? Paano makuha ang mga bagay nito? Hindi mo kailangang lumuhod mula sa altar hanggang sa pinto, o mula pinto hanggang altar. Hindi mo kailangang umiyak ng buong araw para makuha ito. Ang kinakailangan po natin ay pananampalataya kung gusto natin makuha ang mga bagay na ito. Pagtitiwala na ipinagkaloob na ito ng Diyos sa atin, kahit sabihin natin hindi pa natin nakikita. Minsan, ang tao ay nakabase sa kanyang nakikita. At minsan, dun sa kanyang nararamdaman. Pag pinapanalangin na patungkol sa kagalingan, minsan sabihin natin, oo, magaling na ako. Pero masakit pa rin yung likod ko eh. It's because our faith is based on feelings, not based on the Word of God. Kahit nararamdaman mo pa yung sakit, but when you said, I am healed, forget the feelings, claim that you are healed. Because Jesus said, by your stripes, we are healed. Kahit lubog ka pa sa utang, pero i-claim mo, pinagpala na ako ng Diyos. Lubos ang aking kagalakan na ako'y binigyan ng Diyos ng maraming pagpapala. Binuhos siya ang lahat-lahat. Kahit ba puno ka ng utang. Because it's not based on what our circumstances is. It is based on the Word of God. Yun po yung tunay na pananampalataya. At kung titingnan natin, maraming mga Kristiyano, ang isip ay nakatali doon sa mga bagay na nabibili lang ng pera. Bago sinabi ng Panginoon, bakit ka mag-aalala sa mga bagay na yan? Lumapit kayo sa akin. Pumarito kayo at lumapit. At ako'y pakinggan. Makinig sa akin nang kayo'y mabuhay. Yun na sabi sa atin ng Panginoon. Sinabi niya, ipapalasap niya, pinangako niya kay David. Ibig sabihin, kung ano mga promises ng Lord sa ating mga ama sa pananampalataya, ganon din po ang ating matatanggap bilang mga anak ng Diyos. Ganon din po ang matatanggap natin bilang mga anak ng pananampalataya. Kaya nga po, dapat tandaan ng isang Kristiyano
na ang palaguin natin ay pananampalataya higit sa lahat. Dahil may mga bagay na hindi po nabibili ng pera. Ang pagpapala ng Diyos ay hindi mo kayang bayaran. Ang habag ng Diyos, ang awa ng Diyos, ang kagalingang ipinagkaloob ng Diyos ay hindi po natin kayang bilhin ng pera. Pananampalataya lang po sa kanyang mga salita, pananalig na kaya niyang gawin ang mga bagay na ito. Pag-isipan natin sa ilang sandali, ang ating bang pananampalataya ay ibinigay natin sa Panginoon o sa ating pera o sa ating sweldo natin natatanggap buwan-buwan. Pag-isipan po natin. Minsan pa po nagbabalik ang inyong abang lingkod for some biblical truth na atin pong pag-uusapan sa umagang ito. Una po mga kapatid na biblical truth na akin pong bibitiwan ngayon is, there are things that money can't buy, and most often, they are more important than your money can buy. Sinabi ko, kung ang mga bagay na hindi nabibili ng pera ay siya pang mas importante kaysa mga bagay na nabibili ng pera. Ano po ibig kong sabihin? Ibig pong sabihin na dapat tayong magpasalamat sa mga bagay na atin pong natatanggap. Huwag po nating isipin na kailangan kong magkaroon ng mas maraming pera para maging mas masaya. Kasi ang tunay na kasiyahan ng tao ay hindi po nakasukat sa dami ng pera na kanyang natatanggap. At kung titingnan natin, halos, hindi naman lahat, pero halos po nang may mas maraming pera ay may mas maraming sakit ng ulo. Things that money can't buy is so expensive. That's why your money is not enough to pay the value of it. Binanggit ko dito na yung mga bagay na hindi nabibili ng pera ay napakamahal. Kasi kahit mayaman, hindi niya kayang bayaran. Bakit? Ang value nito, ang halaga nito ay hindi natin mabibili. Hindi natin kayang bayaran. Lalo pat peace of mind, hindi natin kayang bayaran yung peace of mind na yan. Yung tunay na mga kaibigan, hindi natin kayang bayaran yan. Tama po ba? Maraming mga bagay na kung titingnan natin, hindi kayang bilhin ng pera. Kahit sabihin mong, o bigyan kita ng pera, ibigay mo lang sa akin to. Hindi kaya bigyan niya, ibigay sa atin. Halimbawa, no? Happiness. Halimbawa, health. Halimbawa, security, friends, peace of mind, good family relationship, yung hope that the future will be even better. Yung mga bagay po na ito ay hindi po nabibili ng pera. Pero of course, we need money to continue for that. Hindi ko sinasabing hindi na tayo magpapakayaman. Hindi ko sinabing hindi na tayo mag-acquire ng resources. Hindi ko sinabing huwag ka na magtrabaho kasi hindi naman pala mahalaga ang pera. Money is important, but life is more important than it. Maaring na we acquire more money, maaring we acquire more resources, maaring natuto tayo kung paano maging milyonaryo, but if we don't know how to live, dun po ang problema. We have to learn how to live. Have a lifestyle. Enjoy life. Yun yung sabi ni Jim Rohn, have a lifestyle. Enjoy life. When you go outside, you don't need more, sobra-sobrang pera, or you don't need na million ang kailangang gagastusin just to express your love and, compassion. See, for example, meron kang kaibigan, i-treat mo ng ice cream. Magkano lang naman yung ice cream dyan sa gilid? Kwentuhan sa daan habang naglalakad. Half GD lang naman po yan, di po ba? Nus dinar. Kung sa Pilipinas, 25 lang po yata yan. O 20 lang siguro yung cornito, hindi ko po alam. But that simple act of kindness will lift up the heart of a person and bring joy. One rose is enough to uplift your wife. Or one single meal na inuwi mo sa bahay is enough for that night na pwede kayo magsalo-salo, magkwentuhan patungkol sa buhay. You don't need too much money for that. All you have to do is do it with style. Gawin lang na may style ba? Di po ba? Gawin kakaiba. Yung kaibigan mo na
alam mong hindi, siguro, sa palagay natin, kailangan talaga idalhin sa mamahaling restaurant, maybe you will think of it. But I will tell you, lifestyle is more than that. A simple act of gesture inviting them in your home is enough. Imbis nagagastos ka doon sa mamahaling restaurant, no? Imbitahin sila sa bahay, lutuan ng masarap na pagkain, o habang nagluluto, magkwentuhan kayong dalawa. It's a simple act of kindness. Be thankful for those things that your money can't buy. There are things that your money can't buy, and be thankful about it. Money can buy you a house, but not a home. Money can buy you a bed, but not a good night's sleep. It can buy a companion, but not friends. Amusement, but not true and lasting happiness. Yun po yung sabi ni Zig Ziglar. Then who can satisfy? Only Jesus can. Once again, come to Jesus. He is the living water. He will satisfy your thirsty soul. Only Jesus can satisfy. Trust in His name. Be thankful. Count your blessing. Name them one by one.